Tiniyak ng ilang mambabatas na sisiyasatin nilang mabuti ang umunoy irregularidad sa flood control projects. Alinsunod po yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaugnay niyan, iginiit naman ng Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na dapat may mapanagot hinggil sa issue. Mula sa Batasang Pambansa, may report si Earl Tobias live. Earl. Princess, inaasahan na ngang matanggap ng Kamara ngayong linggo ang 6.793 trillion pesos proposed 2026 National Expenditure Program ng Pangulo. Alinsunod yan sa mandato ng konstitusyon na dapat may turnover na mula sa Department of Budget Management patungong Kamara ang National Expenditure Program sa loob ng 30 araw matapos magbukas ang regular session ng Kongreso. Kasunod niyan, sinabi ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na isa sa tututukan ng minorya ng Kamara ang pagbusisi sa mga nasilip na palpak na flood control projects na pinuna mismo ng Pangulo sa kanyang ika-4 na zona. Kaisa kami ng Pangulo patungkol dito sa pagpapanagot sa mga flood control projects na siya mismo nagsabi na palpak. Siya mismo nagsabi at siya mismo nakakita na palpak itong mga flood control projects. At kaisa rin kami sa 20th Congress sa paghahanap ng accountability. Pero higit doon sa investigasyon, dapat may mapanagot. Ganyan din ang sentimiento ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Siyempre, ang pinakasukatan naman, meron bang makakasuhan? Diba? Mapapanagot ba? Princess, sa paghimay nga sa isyong yan, tinuturing naman ng minorya na magandang balita ang hakbang ng liderato ng Kamara na gawing mas bukas sa publiko ang budget deliberations para sa 2026 national budget. At dyan nga raw ang COP na pag-usapan kung paanong pupondohan ang mga naturang flood control projects sa susunod na taon. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.